Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 18, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagkatalo. House prosecutors at mga abogado ni VP Sara Duterte nagharap na sa pre-trial conference ng Senado para sa impeachment. Second quarter national earthquake drill ikinasa bilang paghahanda sa The Big One. Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin nagpulong na sa Kazan, Russia. US at Iran lumagda na sa kasunduan para palawigin ang ceasefire at buksan ang Strait of Hormuz. MUPH Queen Bea Milan Windorski pinarangalan ng Best Fashion Award sa Miss Universe Myanmar. At K-pop supergroup BTS may sneak peek sa music video para sa song na Merry Go Round. Full video malapit nang ilabas sa Spotify. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinagawa na ang pre-trial conference ngayong Huwebes ng umaga para sa nalalapit na impeachment hearing sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang proseso ng botohan sa impeachment. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Ilang linggo bago ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at dalawa pa umanong paglabag sa konstitusyon. Nagsimula na ngayong Huwebes ang pre-trial proceedings ng Senado. Alas 9 ng umaga ang schedule ng pre-trial conference na dinaluhan ng legal team ni Duterte sa pangunguna ni Attorney Michael Powa. Pinangunahan ng pagpupulong ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. kasama ang mga Deputy Clerk of Court. Dumalo rin ang House Prosecution Team sa pangunguna ni Representative Jervy Luistro at mga pribadong piskal kabilang si Attorney Lorna Capunan. Sarado sa publiko at media, nagsisilbing unang pagpupulong ng dalawang panig ang pre-trial bago formal na magtipon ng mga senador na magsisilbi namang hukom sa impeachment court. Ginagawa ang pre-trial conference para mapagkasunduan at mapasimple ang mga isyong tatalakayin sa kaso. Tinutukoy din sa prosesong ito ang mga ebidensya at mga saksi na ihaharap, pagtatakda at pagsasapinal ng mga petsa ng paglilitis at maresolbang iba pang mga usapin para maging patas at mabilis ang pagdinig. Ayon sa mga panig na dumalo, bagaman natural na magkaroon ng kaunting tensyon. Usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. Maaliwalas ding lumabas ng pre-trial room ang House Prosecution Panel. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, nananatili ang heightened security measures sa labas at loob ng Senado. We have an assessment of the environment. And then from there, we look kung we can tone down the alert. Pinag-aaralan na rin ng OSA ang seguridad na ipatutupad sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kasalukuyan kasi, itinuturing pa rin ng OSA na may banta sa seguridad sa Senado. We held a interagency security coordinating conference. So it's going to be a continuing PPT. So doon namin titignan kung paano kami mag-deploy ng mga tao inside and outside of the Senate. Kung kinakailangan, kung dadagdag tayo.
Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ng Senado sa kung sino ang magpe-preside sa impeachment hearing. Ito'y matapos ang impormasyong si Senator Chis Escudero umano ang napupusuan na tatayong presiding senator. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? Hanggat wala ani ang pinal na desisyon ng mga senador, ayon sa konstitusyon, Senate President ang magpe-preside. Sinagot din niyang panawagan na babaan ng pamantayan para makonvict o mahatulan ang nililitis ng Senado. Hindi kasi makadadalo ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. 2/3 of all members, no? That's E16. So, in my opinion, we have to follow the Constitution. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 na senador para mahatulang nagkakasala ang vice-presidente at matanggal sa tungkulin kasama na ang habang buhay na diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang halal na posisyon. Matatandaang noong Mayo, inaprubahan ng Kamara de Representantes ang impeachment complaint labang kay VP Sara kaugnay ng mga paratang na graft, korupsyon at umano'y planong pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Formal na magsisimula ang pagdinig ng impeachment trial ni VP Duterte sa July 6. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, tiniyak ng bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian na tapos na ang alitan sa loob ng mataas na kapulungan at panahon na para tutukan ang trabaho para sa sambayanang Pilipino. Ayon kay Gatchalian, nangako ang lahat ng mga senador, kabilang ang mga nasa minorya, na magbabalik sa kanilang lehislatibong tungkulin matapos nga ang naging tunggalian sa pamumuno. Dagdag niya, ang nakikita niyang sentimiento sa loob ng Senado ay ang pagnanais ng lahat na maiwan na ang politikal na sigalota at makabalik sa paggawa ng mga batas, pagtatalakay ng mga panukala at pagpapasa ng mga resolusyon. Aminado siyang hindi magkakapareho ng paninindigan ang mga senador sa lahat ng issue, pero nagkakaisa umano ang lahat sa hangaring maipagpatuloy ang gawain ng Senado. Ako naman, honestly, I serve at the pleasure of our colleagues. No? Hindi naman ako, kumbaga, nasa kanila yon, no? sa mga colleagues natin. And like, kilala niyo naman ako, whether Senate President or not, I will work for the Filipino people. No? The majority is very open to welcoming other senators to join the group. Ang aming layunin ay magtrabaho to put the Senate back on track. Plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin na mas palawakin ang kooperasyon sa larangan ng seguridad sa pagkain at enerhiya. Sa ginanap na sidelines ng bilateral meeting ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, kung saan dumalo si Pangulong Marcos bilang chairman ng ASEAN, sinabi ni Putin na malaki ang potensyal na madagdagan pa ang supply ng Russia ng mga produktong pang-agrikultura at pinangkukunan ng enerhiya para sa Pilipinas. Sinabi rin ng Russian President na lumagpas sa $250 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Russia noong nakaraang taon. Pero naniniwala siyang malayo pa ito sa tunay na posibleng maabot ng ugnayan ng dalawang bansa. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na marami pang larangan ang maaaring pagtulungan ng dalawa. Bilang chairman naman ng ASEAN, personal na inanyayahan ni PBBM si Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
Good news! Inaasahan ng Department of Energy ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa harap yan ng balita ng lagdaan ng paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay DOE, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malabo nang muling tumaas ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang magagandang pag-unlad sa US-Iran peace deal. Inaasahan anya na babalik na sa 70 hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunpaman, tiniyak na ahensya na patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa pag-asang maibalik pa ang presyo ng langis sa pre-crisis level na nasa 50 hanggang 60 pesos lang kada litro. May mga nakahanda namang contingency measures ang pamahalaan kabilang ang pagbibili ng dagdag na imbak ng langis ng Philippine National Oil Company bukod pa sa mga supply ng mga pribadong kumpanya. Tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months ho, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis. Sa ibang balita, dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong Huwebes ang 10 miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa pagkalunod ng 2 student athletes sa Dipaculao, Aurora. Kabilang sa mga humarap sa NBI ang team captain na si Jared Bahay, gayon din sina Ian Espinosa, Kyle Gamber, Waki Espina, Andrew Bongo at Sean Tuano. Kasama ng mga ito ang kanilang mga abogado at iba pang kaanak. Hindi naman nagpaunlak ng interview ang mga manlalaro. Samantala, nakatakdang maglunsad ng community walkout ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang paghahayag ng panawagan para sa hustisya, pananawagan, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng pagkamatay ng student athletes. Nananawagan din ang Ateneo Seniors Alliance sa mga magsisipagtapos na magsuot ng itim na armband sa kanilang graduation bilang simbolo ng pagluluksa at pakikisa. Kinilala ang ganda ni reigning Miss Universe Philippines Bea Milan Windzorski para sa Best Female Fashion Award sa ginanap na Miss Universe Myanmar 2026 crowning ceremony. Agaw pansin ang orange gown o dito sa Pinas, yan yung mala Charmaine color ni Bea Windzorski na agad namang umani ng papuri dahil sa elegante nitong disenyo at sa matapang ngunit klase nitong kulay na lalo nagpatingkad sa kanyang regal presence on stage. Congrats Bea at sa likod ng award-winning na Charmaine gown. Samantala, muli namang pinatunayan ni Kapuso Beauty Queen at Miss Universe 2025 third runner-up Atiza Manalo ang kanyang elegance habang nagsilbing miyembro ng selection committee ng katatapos na Miss Universe Myanmar. Sa mga larawang ibinahagi online, humanga ang fans sa kanyang nakamamanghang beaded gown na nagbigay diin sa kanyang royal at sophisticated aura. Susunod, handa ba anumang oras? Second quarter national earthquake drill isinagawa. National contingency plan para sa oras ng sakuna, inulunsad rin. At end of Iran war na ba talaga? US at Iran lumagda sa kasunduan para wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinagawa ngayong araw ang second quarter national simultaneous earthquake drill bilang paghahanda sa pagtama ng malalakas na lindol. Inilunsad din ng Office of Civil Defense ang National Contingency Plan para sa oras ng sakuna. Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Libo-libong individual mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, paaralan at pribadong sektor ang nakiisa sa second quarter national simultaneous earthquake drill.
Pangunahing layunin ng drill na maitaas ang kahandaan ng publiko sa banta ng malakas na lindol. Inilunsad din sa Campo Aguinaldo ang Harmonized National Contingency Plan para sa anumang sakuna. Lahat ito, every agency as a whole of government, meron ng kanya-kanyang tasking. Even the DSWD, naka-preposition na po yung mga food packs. Kasi sigurado magugutom po tayo doon. Ayon sa Office of Civil Defense, mahalaga ang regular na pagsasanay upang maiwasan ang pinsala at mabawasan ang mga casualty sakaling tumama ang tinaguriang The Big One. Pero inamin ng OCD, We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin. Quick response ng ating mga search, rescue and retrieval. We need more equipment. We need more responders. So that's why we continue to train responders coming from different agencies and even from the community. kabilang sa paghahanda ng Department of Interior and Local Government ay ang pag-inspeksyon sa mga gusali sa National Capital Region. Meron na tayong tool na nagawa. Ito ang tawag na Harmonized Infrastructure Tool. That's what we are doing right now in terms of checking yung mga critical infrastructures ng local government units. Tinitiyak din na bawat lokal na pamahalaan ay may contingency plan, hindi lang para sa lindol kundi pati sa ibang kalamidad gaya ng mga bagyo. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na seryosohin ang mga tsunami warning sa mga coastal area ng bansa. Nakita natin yung mga kababayan natin, nakita na nga nila na nag-receive na yung dagat, kumukuha pa ng cellphone ang binibideo pa. So siguro yun, isa yan sa mas dapat natin paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities. Kasi kung bumalik yung dagat as tsunami waves na mataas. Paalala din ng mga otoridad na ugaling inspeksyonin ang mga kabahayan upang matiyak na matibay at maayos ang konstruksyon at magsagawa ng pagkukumpuni para masiguro ang kaligtasan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang paratang ni Davao Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng Marcos Jr. administration ang mga warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga kalabang pampolitika ng Pangulo. Ito ay matapos ihayag ni Pulong Duterte na maaari nang maglabas ng ICC warrant laban kay Senator Christopher Bongo kaugnay ng kaso ng Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mga Pilipino ang naghain ng mga reklamo ukol sa umano'y extrajudicial killings at matagal nang nakabinbin ang mga ito. Binigyang diin rin ni Castro na noong 2017 pa isinampa ang mga reklamo at hindi ito ginagamit bilang sandata laban sa mga kalabang pampolitika. Git pa ni Castro, dapat managot ang dapat managot at linisin ang dapat linisin sa tamang proseso. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para paghalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Itinatanggi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte na naglabas na umano ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Ayon kay Remulla, wala pang natatanggap na opisyal na abiso ang pamahalaan patungkol sa umano'y paglalabas ng naturang warrant. Sinabi pa ni Remulla na posibleng hindi nasa tamang pag-iisip si Paulo Duterte nang ilabas nito ang naturang pahayag. Nagbabala naman ng kalihim na delikado ang pagbibigay ng ganitong pahayag kung wala namang opisyal na batayan. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun. Nagkainitan sa sesyon sina Senator Pia Cayetano at Senator Riza Ontiveros sa pagtatalakay ng mga pag-amyenda sa panukalang Anti-Hospital Detention Law. Kinukuson
ni Cayetano ang pag-alis ng probisyon ukol sa promissory note na anya ay nagsisilbing garantiya sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital ng mga mahihirap na pasyente. Pero pagtitiyak ni Ontiveros, bukas siya sa mga makatwirang pag-amyenda para mas mapalinaw at mapabuti ang panukalang batas. Samantala, nananawagan ang isa sa mga nagreklamo sa Office of the Ombudsman na balikan ang desisyon nitong ibasura ang mga kasong plunder, technical malversation at graft laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kaugnay ng paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Ayon sa naghain na si Attorney Rodel Taton, mas mababa ang pamantayan ng ebidensyang kailangan sa preliminary investigation kaysa sa aktual na paglilitis. Kaya dapat sanang pinayagan muna ang mas malalim na investigasyon. Good news mga ka-A to Z, lumagdana sa isang kasunduan sina US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian na layong wakasan ng digmaan sa Middle East. Sa ilalim ng kasunduan, pumayag ang Iran na bawasan ang antas ng enriched uranium nito, kapalit ang malawakang pagluluwag sa mga parusang pang-ekonomiya na ipinapataw ng United States. Nilagdaan ang Memorandum of Understanding matapos ang G7 Summit sa France. Ayon sa kasunduan, agad na alisin ng Washington ang mga parusang nakaapekto sa pag-export ng langis ng Iran. Nakasaad din na kapag nagkaroon ng pangwakas na kasunduan sa nuclear program ng Iran, magkakaroon ng hanggang $300 billion na pondo para sa reconstruction ng naturang bansa. Bilang bahagi ng unang hakbang, inaasahang muling magbubukas ang Strait of Hormuz na isang mahalagang daanan ng mga oil tanker sa buong mundo. Kinumpirma mismo ni Spider-Man actor Tom Holland na kasal na sila ng matagal niyang kasintahan na si Zendaya. Lumabas ang confirmation sa panayam niya sa Esquire magazine nang tanungin tungkol sa mga AI-generated na larawan ng umano'y kanilang kasal na pumalat sa social media. Nang tanungin kung ipinaalam ba ni Tom ang kanilang kasal sa iba pa niyang mga kamag-anak, tugon ng aktor, nasa mismong kasal silang lahat ng kanilang pamilya. Hindi naman na nagbigay ng iba pang detalye ang aktor ukol sa seremonya. Matatandaang nitong Marso, inihayag na rin ng stylist ni Zendaya na si Law Roach na nangyari na ang kasalan ng dalawa. Congrats! Sa aming pagbabalik, BTS may pa-teaser sa bagong kantang Merry Go Round. Kanta ilalabas sa Spotify K-pop ngayong Biyernes. At social grooming ng mga endangered na Philippine macaque nasilayan sa Cotabato. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Pinakilig ng K-pop supergroup na BTS ang kanilang mga tagahanga matapos maglabas ng maikling teaser para sa kanilang paparating na music video ng bagong kantang Merry Go Round. Sa maikling pasilip, mas lalong pinataas ng grupo ang excitement ng ARMYs para sa espesyal na music video na may linyang I Can't Get Off This Merry Go Round. Ilalabas ang music sa Spotify K-pop on Hub ngayong June 19, Biyernes, alas 5 ng hapon, Manila time. Kaya naman, abang-abang na. Samantala, tunay na fangirling dahil hindi lang isa, kundi maraming concert ang pinanood ni Lea Salonga sa pagbisita niya sa Busan, South Korea para sa mga concert ng K-pop supergroup na BTS. Sa Instagram, ibinahagi ng international theater star na hindi siya nabigo sa kanyang pagbibiyahe at manghang-mangha sa kanyang experience. Pinuri din ni Lea ang BTS sa kanilang performance at inilarawan din ng arirang sa kahanga-hanga nitong produksyon.
Sinasilayan ng mga wildlife researcher ng DNR, SOCSARGEN, ang all o grooming o social grooming ng isang troop ng Philippine long-tailed macaque. Sa gitna yan ng wildlife monitoring sa Arakan, Cotabato. Isinagawa ang pagmamasid mula June 2 hanggang 4 bilang bahagi ng isang pag-aaral sa pag-uugali ng mga endangered na primate na ito sa kanilang natural na tirahana. Ang olive grooming ay paglilinis ng balahibo ng isang unggoy sa kapwa nito na nakatutulong din sa pagbabawas ng stress at pagpapalakas ng kanilang social hierarchy. Ang Philippine long-tailed macaque ang tanging uri ng unggoy na likas na matatagpuan sa Pilipinas at kasalukuyang nakalista bilang endangered o nanganganib na maubos ayon sa International Union for Conservation of Nature. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong website mula sa philosopher na si Sun Tzu. Ang sabi niya, ang pinakadakilang tagumpay sa digmaan ay ang mapasuko ang kalaban ng walang labanan. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.